Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, hindi bababa sa 11 ang sugatan, 2 pribadong bus na tabunan sa landslide sa Davao de Oro, 1.6 million jobless Filipinos na itala noong December 2023. Expanded number coding scheme sinuspinde ng MMDA sa February 9 bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi bababa sa 11 katao ang sugatan matapos gumuho ang lupa sa isang minahan ng ginto sa barangay Masara sa bayan ng Maco, Davao de Oro kagabi February 6. Sa ulat ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ngayong araw, naganap ang landslide gabi ng Martes kung saan 2 bus ang natabunan ng lupa, sanhi ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line at throw ng low pressure area. Batay naman sa pahayag ng operator ng gold mine, nangyari ang landslide sa labas ng mine site na hintayan ng bus para sa mga manggagawa ng nasabing minahan. Agad namang isinugod ang mga sugatan sa pinakamalapit na ospital kung saan isa rito ay nasa kritikal ang kondisyon. Samantala, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad para sa iba pang nawawala bunsod ng trahedya. Bumagsak sa 3.1% o tinatayang 1.6 million ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong December 2023 mula sa naitalang 1.83 million noong November 2023 ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa. Mas mababa ito ng 67,000 jobless Filipinos kumpara sa 4.3% o may katumbas na bilang na 2.22 million unemployed persons noong December 2022. Sa bilang din ito, 31 out of 1,000 individuals sa labor force ang walang trabaho o pinagkakakitaan noong Disyembre ng nagdaang taon. Kaugnay nito, tumaas naman ng 50.52 million ang bilang ng employed persons mula sa 49.64 million noong November 2023. Sinuspindi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang expanded number coding scheme sa Biyernes, February 9. Batay sa abiso ng ahensya, ito'y upang makapagbigay daan sa selebrasyon ng Chinese New Year na gaganapin sa Sabado, February 10. Una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-9 ng Pebrero bilang special non-working holiday sa bisa ng Proclamation No. 453 na inanunsyo noong January 19. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.